Paalala, ang susunod na kabanata ay maaaring magbigay ng stress sa tagapakinig. Nang biglang makarinig si Alisa ng mga tunog ng maraming sasakyan sa labas ng kanyang mansyon, tumakbo siya sa sala para silipin ito. Tiningnan niyang mabuti hanggang sa makita niya si Tyrone Ailman na nakatayo sa nabuksang lorry. Sa pagtingin lang sa kanya mula sa malayo, ramdam na niya ang init ng galit nito. Pinagmasdan niya ang pagtakbo ng mga tauhan nito papunta sa gate na nasisiguradong sinisira na ito. Napuno siya ng takot at tumakbo agad siya kay Prince Nylon kasama ng mga bata. Prince Nylon! Tawag niya at halos kapusin siya ng hininga. Si Prince Nylon na walang ideya sa nangyayari nakangiting bumaling sa kanya. Alisa! Na makita ang takot na ekspresyon sa mukha nito, nagtanong siya. Ayos ka lang ba? Samahan mo ako please? Sabi nito at lumabas ng kwarto ng mga bata. Sila ni Prince Nylon nasa pasilyo na patungo sa sala. Ano bang problema? Halika't tingnan mo to. Gusto ni Alisang dalhin si Prince Nylon sa bintana para makita niya mismo si Tyrone at ang mga tauhan nito. Pero bago pa man sila makarating sa pinto, bumukas ang pinto at mahigpit kumapit si Alisa kay Prince Nylon. Mga 16 na lalaking lumitaw at ang nakakatakot na tinig na umalingaw sa kanila. Nasaan ang mga bata? Sa loob, sa loob. Takot na sabi ni Alisa habang tinuturo ang kwartong kinaroroonan ng mga bata. Dalhin mo ako doon? Utos ng lalaki at inakay ni Alisa ang lalaki sa kwarto na kinaroroonan ng mga bata habang nakatayo lang si Prince Nylon sa sala. Di nagtagal, bumalik ang lalaki kasama ng mga bata. Sinabi niya sa mga bata na hinihintay sila ng kanilang ama sa labas at di na makapaghintay ang mga batang makita ang kanilang ama. Inutusan ng lalaki nag-aakay sa mga bata, pabalik sa salang ilang tauhan niya, na akay ng mga bata sa labas. Hawakan mo sila. Utos ng lalaki at tumakbo ang mga tauhan niya papunta kina Alice at Prince Nylon. Pagkatapos pinunasasan ng mga ito, Prince Nylon, anong gagawin natin? Tanong ni Alisa habang tinutulak sila palabas. Kumalma ka, tugon ni Prince Nylon. Na makita ni Tyrone ang mga anak niya, kaagad siyang bumaba ng sasakyan pagkatapos ay tumakbo para salubungin ang mga bata na tumatakbo na patungo sa kanya. Niyakap niya silang lahat at halata ang sobrang sayang makita ang mga anak. Sinuri niya ang kanilang mga mukha at nagtanong, nasaktan ba kayo? Hindi po, sagot ng mga bata. Okay, iuwi ko na kayo ngayon. Hintayin niyo ako sa bahay at susunod ako sa inyo, sabi ni Tyrone. Bakit di tayo pwedeng umuwi ng sabay? Tanong ni Aurora. May mga business matters akong dapat harapin. Pangako, uuwi ako agad. Inawakan ni Tyrone ang kamay ni Aurora at hinalikan ang likod ng palad nito. Kalaunan pumayag ang mga batang umuwi at tinutusan ni Tyrone na ihatid sila pa uwi ng isa sa kanyang mga tauhan. Tumayo siya at tinapat ang tingad kay Prince Nylon at Alisa na pinaluhod. Naka-handcuff na ang dalawa nilang kamay sa likod. Galit na galit si Tyrone. Naglakad siya patungo sa kanila na nakakatakot na para bang dudurugin niya sila sa sandaling maunahan niya sila. Tyrone, huwag mong gawin ang pagsisisihan mo. Ako na rin ng mga anak mo. Sadyang kinuha ko mga bata para matulungan silang ibalik ang kanilang nawalang alaala. Kinakabahang saad ni Alisa pero lahat ng sinabi niya tila baliwala lang kay Tyrone. Nang makalapit, marahas sinawakan ni Tyrone ang baba ni Alisa at galit na nagsalita. Akala ko tapat ka. Pero sa ginawa mo, pinatunayan mo lang masasamang sinabi tungkol sa'yo ng asawa ko. Sa kanya, binitiwan ng baba nito, tiningnan si Prince Nylon at sinabi, At akala mo dahil prinsipe ka, kaya mong gawin ang gusto mo, ha, lover boy? Lumingon si Tyrone sa isa sa mga tauhan niya at inutusan. Ilabas mo sila. Naglakad si Tyrone sa labas ng mansyon, habang sina Prince Nylon at Alisa naman ay nilabas. Magukay ka na ng libingan dito. Utos si Tyrone. Sa narinig ay nagsikip pa ang puso ni Prince Nylon. Akala niya malamang sasampalin siya o bubugbugin ni Tyrone, pero nahulaan niya na tila delikado ang gagawin ni Tyrone. Nabuhay ang takot na pinipilit niyang itinatago sa kanya. Kung may mangyayari sa akin, sinisigurado ko, ipaghihiganti ako ng aking ama, sabi ni Prince Nylon. Napapailing si Tyrone habang pinagmamasa ng mga tauhan niya na naghuhukay ng buhangin at nagsisikap gumawa ng libingan. Tyrone, please. Wala ka lang sa tamang pag-iisip ngayon kaya nakakagawa ka ng maling hatol. Pinatay mong lolo mo at ngayon papatayin mo kaming dalawa, ha? Tanong ni Alisa. Bumalik ka na ba ngayon sa isang mamamatay tao? Tanong ni Alisa pero sa huli tila walang narinig si Tyrone.
Natatakot na tumingin si Alisa kay Prince Nylon at nagtanong, "Papanoorin lang ba natin siya na ilibing tayo?" "Hindi ko alam." Natakot din si Prince Nylon. Siguro, dapat si Alisa at ang mga bata lang pinadala ni Prince Nylon pabalik ng North Hill. Dahil papanong siyang mamamatay para sa isang babae na hindi naman masusuklian ang nararamdaman niya para dito. Noon pa man, pangarap na niyang maging susunod na hari pagkatapos ng kanyang ama at mamahala sa East Hill. Kung mamamatay siya ngayon, hindi niya kailanman matutupad ang kanyang pangarap. Mabilis nagsalita si Prince Nylon. "Mali ako sa pagkuha ng mga anak mo kay Alisa. Patawarin mo ko." Tumingin si Tyron sa kanya at bigla tumawa ng sarkastiko. "Mukha ba ako nagbibiro sa iyo, Tyron? Please, huwag mong simulan ng digmaan sa pagitan ng dalawang mapayapang bansa." Pakiusap ni Prince Nylon. "Tapos na kami, sir," sabi ng mga lalaking naguhukay ng lupa. "Ihagis mo siya sa loob." Utos ni Tyron at agad binuhat at tinapon si Prince Nylon sa loob ng malalim na libingan. "Ilibing mo siya," utos ni Tyron. Takot na sumigaw si Alisa. "Tyron, hindi ka pwedeng maging malupit sa isang inosenteng tao. Okay, gawin mo sa akin yung gusto mo pero hayaan mo na siya. Ako nagpilit sa kanyang ilabas kami sa North Hill. Pakiusap, huwag mong gagawin to. Sino ba nagsasabing hindi kita parurusahan, lover girl?" Tanong ni Tyron at pinagmasdan ng mga tauhan niya habang nagsisimula silang magbuhos na mabigat na buhangin sa katawan ni Prince Nylon. Tyron went to whisper a few words to one of the men burying Prince Nylon and walked back to where he was originally, then ordered, "Itapon ng babaeng to sa likod ng aking kotse." Agad binuhat at tinapon si Alisa sa loob ng booth ng kotse ni Tyron. Pagkatapos umupo si Tyron sa tabi ng upuan sa tabi ng driver's seat ng kanyang sasakyan. Hindi siya nanatili sa isang lorry sa pagkakataong to. Sa isang jiffy, nagsimulang gumalaw ang kotse. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang kotse at bumaba si Tyron pagkatapos inutusan niyang ilabas si Alisa. Nang mailabas si Alisa sa booth, napagtanto niya na nasa bahay na siya ni Tyron. Malayang bumagsak ang luha sa mukha ni Alisa nang maisip niya kung gaano kabrutal ang pagkamatay ni Prince Nylon. "Hayop ka! Demonyo ka talaga!" sabi ni Alisa kay Tyron. "Gag her mouth," utos ni Tyron at agad napangwi ang bibig ni Alisa. "Dalhin mo siya." Utos niya at agad na binuhat si Alisa at pinasunod sa kanya. Dinala si Alisa sa loob ng isa sa mga bakanting kwarto ng mansyon. Nahirapan si Alisang magsalita pero wala siyang magawa. Gusto niyang malaman kung bakit siya dinala nito sa bahay nito para parusahan. She wanted to ask why the man couldn't just bury her. "Magdala kayo ng upuan at ipatong ang dalawang kamay niya rito." Utos niya sa mga lalaking nagdala kay Alisa sa kwarto at agad nilang ginawa ang iniutos. Maya-maya pa'y nakahandcuff na si Alisa sa isang upuan. Naipit na rin ang dalawang binti niya. Pagkatapos pinaalis na ni Tyron ang mga tauhan sa pamamagitan ng pagkumpas ng kamay niya. Pagkatapos tinawag niya si Marcella at sinabihan siyang pumunta sa kwarto. Maya-maya pa'y nagpakita si Marcella at nabigla siya na makita si Alisa. "Oh my God! Ito yung babaeng nagnakaw na naman sa mga anak ko." Sa pangalawang pagkakataon, nagsimulang umiyak si Marcella. "Hindi titigil ang babaeng to sa pagsisikap na ilayo ang mga anak ko sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya nagka-interes ng husto sa mga anak ko." Nilinis ni Tyron ang luha sa mga mata ni Marcella at sinabi, "Tigilan mong pag-iyak. Gusto ko na siyang ilibing ng buhay kasamang loverboy prince niya, pero nagbagong isip ko. Ayoko na sa kabilang mundo siya makipagkita sa kanya." Sabi ni Tyron saka hinalikan sa noo si Marcella. "My girl," he lovingly called. "Yes, hubby," namumula si Marcella. "Binibigay ko sa iyong lahat ng karapatan sa babaeng to. Simula ngayon, prisoner mo na siya. Gawin mong lahat ng gusto mo sa kanya. Huwag mo siyang kaawaan. Turuan mo ng leksyon na pipigil sa kanya na kailanman magtangkang magnakaw sa ating mga anak. 2 beses na siyang nag-try at hindi siya nagtagumpay. Pero paano kung ang pangatlong pagtatangka niyang magnakaw sa mga anak natin ay umubra? So deal with her at huwag mo siyang pakakawalan unless sabihin ko sa'yo," Tyron said. "Tyron?" Mahinang tawag ni Marcella at hinaplos ang dibdib nito gamit ang kamay. "Alam mo bang hindi ko man lang kayang patayin ng ipis? Paano ko sasaktan ng kapwa ko babae?" Bigla, hinawakan ni Tyron ang balikat nito at may mahigpit na tingin. Tinanong niya, "Mahal mo ba ang mga anak natin?" "Oo, sobra. Ikaw at sila ang buhay ko."
Kung ganon, gawin mo para sa kapakanan ng mga anak natin. Kung hindi mo gagawin, hindi ako matutuwa sa'yo, sabi ni Tyron. Ha, hindi ko matiis ang galit mo. Sige ako nang gagawa, sabi ni Marcella. Ngumiti naman si Tyron at hinalikan siya sa pisngi, tsaka lumabas. Pagkarating niya sa kanyang personal na kwarto, agad niyang sinara ang pinto at naglakad pabalik sa kwarto. Bakit hindi niya mailibing ng buhay si Alisa? Tanong niya sa sarili. Balak niyang ilibing ng buhay sina Prince Nylon at Alisa, pero matapos niyang itoon ng tingin kay Alisa, hindi siya nangahas na ipatong man lamang ang daliri sa kanya. Anong epekto ng babaeng to sa kanyang kaluluwa? Habang nasa malalim na pag-iisip, biglang sumakit ang kanyang ulo. Maingat niyang hinawakan to na tila pinipigilan to sa pagbagsak, pero mas sumakit ito. Napaungol siya sa sakit dahilan kung bakit sobrang tindi. Bigla niyang nakita ang imahe ni Alisa. Parang kumikislap lang. Pumikit siya at pinatahimik ang kanyang isip at nakita niya si Alisa sa office niya na nagsasalita ng ilang words na hindi niya matandaan. Nabangko bigla ang isip niya pero maya-maya, bigla niya nakita ang isang imahe na nagtatalik sila ni Alisa sa kanyang opisina. Binukad niya ang mga mata na maibsan ng sakit ng ulo. Nahulog siya sa pader at napagtanto na siya ay nagpapawis. Alisa, may past ba siya sa babaeng to? Siya ba ang dating sekretary niya? Baka may nangyari sa kanila. Naglakad siya papunta sa banyo, nagbuhos ng tubig sa ulo. Nagsisikap makita kung marami pa siyang maaalala. Pumikit siya at nanatili pa rin ang kanyang isipan at nagsikap na maalala pa ang iba pero blanko lamang ito. Si Alisa sa kanyang opisina at may nangyari sa kanila? Naisip niya habang palabas ng banyo. Nagpahinga siya sa kama at di niya mapigilan ang pag-iisip sa kanya. Nang maalalang panaginip ni Aurora tungkol kay Alisa, lalo pa siyang nabagabag. Sinong babaeng to sa kanya noon? Nagtaka siya. Samantalang may masamang smirk sa mukha si Marcella. Ikinandado niya na ang pinto ng kwarto na sila lang ni Alisa. Nanalo na naman ako, sabi ni Marcella, lumapit sa kanya. Binigyan ako ni Tyron ng pagkakataon na gawing miserable ang buhay mo. Talagang gagawin kong higit pa rito, ikaw na hayop ka? Sa narinig na karamdam na matinding galit si Alisa, pinilit niyang makawala sa pagkakatali ng mga kamay at paa pero wala siyang nagawa. Hindi siya makagawa ng ingay kundi ham lang dahil sa busal na nasa bibig niya. Sinampal mo ko hanggang sa nawalan ako ng malay. Naalala mo ba? Tanong ni Marcella at pinatong ang kamay sa pisngi ni Alisa. Ang sariwa mong mukha. Malapit ko na tong sirain. Actually, hindi kita papatayan, pero oras na matapos na ako sa'yo, you will wish that you were dead, because living in this world will be unbearable for you. Matagumpay na sabi ni Marcella. Nag-isip siya at sinabing, saan ako magsisimula? Naglakad siya sa paligid, sinusuri siya. Biglang lumabas si Marcella at bumalik makalipas ang ilang minuto sa kanila kang pinto. Na makita ni Alisa ang hawak niya, nahirapan siyang sumigaw. Napuno ng takot ang kanyang puso habang mabangis na iniinda ang kanyang katawan sa upuan. Natatakot ka ba sa mainit na kutsilyo? Tanong ni Marcella. Ang kutsilyo literal na naglalabas ng apoy. Ito'y lubhang mainit. Gusto kong punitin ang pisngi mo. She smirked habang naglalakad papunta sa kanya. Patuloy at agresibong nanginginig si Alisa sa upuan pero wala siyang magawa. Nilapit ni Marcella ang napakainit na kutsilyo sa pisngi niya. Dahan-dahan. At ramdam ni Alisa ang matinding init na nagmumula sa mainit na kutsilyo nang lumapit to sa kanyang pisngi. Nilapit ni Marcella ang kutsilyo sa pisngi niya na nagpaungol kay Alisa sa sakit. Ungol niya na mahigpit sa matinding sakit. Mahigpit na pumikit si Alisa at nakakuyom ang kamao. Ang sakit niyang nararamdaman tila bumubutas sa buo niyang pagkatao. Ramdam na ramdam ng puso niya ang init. Natawa si Marcella habang tinatanggal ang kutsilyo sa pisngi niya. Namula at nasunog ang kanang pisngi ni Alisa, bunga nito. Literal na nakakita ng isang hugis ng kutsilyo sa pisngi nito. Tumulo ang luha sa pisngi ni Alisa. Nakakaramdam siya ng matinding sakit na nagparamdam sa kanya na malapit na siyang mamatay. Sa ganitong kasuklam-suklam na mukha mo, di ka na muling makakaakit ng sinumang lalaki. Di ka man lang sasambihin ni Michael, sabi ni Marcella at natawa. Ano ba kayang magagawa ko sa hayop na to? Nagtaka si Marcella at nilapit ang kutsilyo sa mata niya. Sa palagay ko, hindi ka nakarapat-dapat pang makakita. Paano kung kunin ko ang dalawang mata mo? Nanginginig sa takot si Alisa. Nakatingin kay Marcella na tila nakatingin sa isang hayop.
Di man lang siya makagawa ng ingay dahil may nakabara sa bibig niya. Napailing siya na malakas sa upuan. Pinipigilan siya pero wala siyang magawa. Hinawakan ni Marcel ang likod ng buhok niya at natawa. Scared? Hindi ka karapat-dapat makakita. Mas mabuting kumalma ka at hayaan mong isa-isa kong kunin ang iyong mga mata. O kailangan kong alisin to sa malupit na paraan. Sabi ni Marcela, pero isang katok ang lumapag sa pinto sa sandaling ito. Shit! Tumalikod si Marcela, tinapon ng kutsilyo sa gilid ng kwarto, pagkatapos buksan ang pinto. Akala niya si Tyrone yon, pero natigilan siya na makita si Aurora. Matagal nang hinahanap ni Aurora si Marcela at malamang may gusto siyang ipaalam sa kanya pero biglang napatingin sa mga mata niya si Alisa na nakatali, parang alipin sa upuan at ang pisngi nag-aalab na parang impyerno. Tumakbo si Aurora sa loob ng may malakas na kabog sa dibdib. Alisa! Alisa! Sinang gumawa nito sa'yo? Ano bang nangyari sa'yo? Napatingin si Alisa sa anak at hinayaan lang na tumulong luha sa mata nito. Tumingin si Aurora sa paligid ng kwarto at nakita niyang isang kutsilyo. Tumakbo siya papunta rito at dinampot. Ikaw bang nanakit sa kanya sa gantong paraan? Galit na tanong ni Aurora kay Marcela. Nararapat yan sa kanya sa pagnanakaw sa'yo, sa iyong mga kapatid na babae at yung mga kapatid na lalaki mula sa akin. Plus, binigyan ako ng daddy mo ng permission harapin siya para hindi na siya mag-attempt na kunin kayo sa akin. Paliwanag ni Marcela. Malayang bumagsak ang luha sa mga mata ni Aurora. Tumingin siya kay Alisa at tumakbo papalapit sa kanya. Hindi mo to deserve. Mahal kita, okay? Sabi ni Aurora na lalo pang bumabagsak ang luha sa mga mata niya. Tumakbo siya palabas ng kwarto papunta kay Tyrone. Nagsimula siyang kumatok ng agresibo. Grabe ang pakiramdam niya na makita si Alisa sa ganong paraan. Parang siyang nasasaktan. Dad! Dad! Buksan mo ang pinto! Paulit-ulit na sigaw ni Aurora. Patuloy na hinahampas ang pinto na napakalakas habang naluluha pa rin. Si Tyrone na nakatulog, biglang nagising bunga ng malakas na pagkatok sa pinto. Tumayo siya para buksan ang pinto. Nang makita niya si Aurora, napansin niya ang mga luha sa mukha nito. Binuhat niya agad to at tinanong, Aurora, ano yun? Napasinghap si Aurora at sinabing, nasaktan si Alisa. Nasaktan ka ba? Ano bang nangyari sa kanya? Tanong ni Tyrone. Nagtataka habang si Aurora sobrang nag-aalala kay Alisa. Umiiyak pa siya. Halika, tingnan mo. Buwaba si Aurora mula sa kanyang mga bisig. Hinawakan ng kanyang malaking palad at pagkatapos inakay papunta sa kwarto kung nasan si Alisa. Tingnan mo ang pisngi niya. Nadurog ang puso, tumakbo si Aurora sa tabi ni Alisa. Tinuro ang nasugatang pisngi ni Alisa. Tumayo si Tyrone kung saan kitang-kita niyang kanang pisngi ni Alisa. Ang hugis ng kutsilo'y nasa kanang pisngi nito at masasabi ng isa, nasasaktan siya dahil nabuksan ang peklat sa pisngi nito. Pakawalan mo na lang siya at ipagamot mo siya. Hindi niya kami sinaktan nung kinuha niya kami. In fact, napakabait niya sa amin. Dinala kami ni Prince Nylon sa isang manggagamot sa pagtatangkang tulungan kaming mabawi ang alaala namin. Pero sinabi ng manggagamot na kung ang aming inay mananatili sa amin ng madalas, pagkukwento ng aming nakaraan at nagpapasaya sa amin lagi, malamang mabawi namin ang aming alaala. He said that we must recover our memories within 6 months. Otherwise, we can return to that. He said he can administer his previous treatment of recovering our memory. Nakita mo ba? Di kami sinaktan ni Alisa, tinutulungan lang niya kami. Tanong ni Aurora. Pilit na kinukumbinsi ang daddy niyang palayain si Alisa. Nalungkot si Marcela sa reaksyon ni Aurora. Di niya naalala na si Alisa ang kanyang nanay, gayon pa man, sobrang inaalagaan niya to. Tumingin si Tyrone kay Marcela at sinabi, pwede ka nang umalis, love? Tumango si Marcela at lumayo. Lumapit si Tyrone kay Alisa at dahan-dahan niyang inalis ang busal sa bibig nito. Alisa breathed through her mouth and clenched her teeth in pain. Seryosong nasusunog ang pisngi niya. Yumuko si Tyrone. Inalis ang lock ng kanyang kaliwang kamay pagkatapos ginawa rin to para sa kanyang kanang kamay. Nag-squat to sa harap niya at binuksan, pinakawala ng mga binti nito. Pagkatapos nag-adjust siya pabalik ng kaunti. Malungkot na ibinaba ni Alisa ang kanyang ulo. Siya ay nakaramdam ng pagkamiserable at pagkapahiya. Sobrang sakit ng pisngi niya. Nararamdaman niyang may nakabalot na braso sa kanya at nang itaas niyang ulo, nakita niya si Aurora. Mas maraming luha pa ang dumaloy sa kanyang mukha nung makita niya ang mga luha sa mukha ni Aurora. Tigilan mo ng pag-iyak. Masakit makita kang umiiyak.
Sabi ni Aurora na malungkot na dumilat habang mas maraming luha ang bumuho sa kanyang mukha. Di maintindihan ni Tyron kung ba't nasaktan si Aurora dahil lang kay Alisa. Tumingin si Alisa kay Tyron at sinabi, "Pakialas na lang siya." Di nakatiis si Alisa na gantong tingin sa kanya ng anak. "Halika, Aurora." Pagalaw ni Tyron sa kanya pero tumanggi ang musmos. "Kailangan mo muna siyang gamutin," sabi ni Aurora. Agad tumawag si Tyron sa tapat na doktor para pumunta sa bahay niya. "Tinawag ko ng doktor na pumunta rito. Aalis ka na ba ngayon?" tanong ni Tyron. Hindi. Hindi hanggang sa makita kong doktor na gagamot sa kanya," giit ni Aurora. "Okay," sabi ni Tyron at sinabi pa, "Aurora, bakit naman ganyan na lang pag-aalala mo kay Alisa?" "I don't know. I just think that no one deserves this kind of treatment." Tugon ni Aurora at nanatiling nakababalang ulo ni Alisa. Matapos ang mga minutong katahimikan, may maririnig na katok sa pinto. Binuksan ni Tyron ang pinto at lumitaw ang doktor. "Please, treat her." Tinuro ni Tyron si Alisa at lumapit sa kanyang doktor. Matapos suriin ang sugat nito, agad tong nagbigay ng mabilis pero temporal na paggamot sa kanya. "I have to give her some injections, sir, pero hindi ako prepared for that. Hindi ko alam pinapunta ako dito para gamutin ang sugat," he said. "Okay, pwede ka nang umalis at bumalik agad," sabi ni Tyron. Nag-walkout ang doktor at hinawakan ni Alisa ang kamay ni Aurora at tiningnan to. "Maraming salamat." Natawa si Alisa na inaalagaan siya ng anak niya kahit wala siyang ideya na siya ang kanyang nanay. "Pwede ka nang umalis, Aurora?" Di lang komportable si Alisa ang makita siya ng anak sa gantong sitwasyon. "Okay ka na ba?" tanong ni Aurora sa kanya. "Oo," tugon ni Alisa at dahan-dahan namang tumango si Aurora. Habang palabas si Aurora, hindi siya tumigil sa pagsulyap kay Alisa, as if never siyang gustong iwan. Nang makalayo na si Aurora sa kwarto, maraming segundong tiningnan ni Tyron at Alisa ang kanilang sarili. Pagkatapos binaba ni Alisa ang kanyang ulo. "Itaas mo na lang ulo mo," utos si Tyron. "Patayin mo na lang ako," tugon ni Alisa. Nadama niya ang labis sa pag-aalala, ang pag-iisip paano siya sinaktan ni Marcella nang walang magawa, nasaktan siya ng husto. Lumapit si Tyron sa kanya at inangat ang baba nito. "Gusto mo ba talagang mamatay?" Pagtingin sa mukha niya, nag-smirk si Alisa. "Kung hindi ka tuwag, ilibing mo rin ako ng buhay." "Gaano bang galit mo sa akin ngayon?" tanong ni Tyron. "Galit na galit ako sa'yo, Tyron," mahinang sabi ni Alisa. "Bakit nga ba? Kasi pinatay kong lolo ko at ang lover boy mo, ha?" tanong ni Tyron. "Sa susunod kong buhay, hindi ko ipagdarasal na makipagkita sa'yo. Sana hindi ako pinagtaksilan ni Casper. Masaya sana ang buhay ko sa piling niya. Simula nang dumating ka sa buhay ko, naging impyerno na," sabi ni Alisa at inalis ang baba nito sa kamay nito. Sandaling natahimik si Tyron pagkatapos sinabi niya, "Hindi ko pinatay ang lolo ko. 3 araw siyang nanatili sa madilim na kwartong walang pagkain o tubig, tapos pinalaya ko siya. Hindi ko rin pinatay ang lover boy mo. Nakalibing ang katawan niya pero hindi ang ulo niya. Mananatili siya ron sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Siguro sapat na yon bilang parusa," sabi ni Tyron. "At sa tingin mo hindi siya mamamatay sa ganong paraan? Ang nasa ganong posisyon para sa 36 na oras, impyerno," sabi ni Alisa. "Gusto ko nga maranasan niyang impyerno." "So?" tanong ni Tyron. Napabuntong hininga si Alisa at tiningnan ang mukha nito na ilang segundo. Pagkatapos tumingin to sa malayo. "Tumayo ka," utos niya. "Hindi ako alipin mo. Sino ka ba para isipin na kaya mo akong utusan? Pwede mong gawin ang gusto mo sa akin pero sinasabi ko hindi ako natatakot sa'yo." Nagtataka si Tyron kung ba't walang takot na nadarama si Alisa sa kanya. "May deal ako sa'yo," sabi ni Tyron. "Di ako interesado sa anumang deal na gusto mo." "Ilang araw mo ba akong gustong manatili dito?" tanong ni Alisa. "Hindi ko kayang saktan ka pa dahil sa anak ko. Hindi ko kayang panoorin ang pag-iyak ng anak ko," Tyron said. "Kaya malayo na ba akong umalis?" tanong ni Alisa. "Kailangan mong makinig sa deal na una kong sasabihin, then pwede kitang pabayaan," sabi ni Tyron. "Sige, makikinig ako," sabi ni Alisa. Nag-adjust si Tyron at sinandal ang likod sa pader. Ang likod ng kaliwang paa ay nakasalalay sa pader habang sinot ang kanyang 2 kamay sa bulsa. "Patunayan mo sa akin na ikaw ang nanay ng mga anak ko." "Paano? Di ba sinabi ni Aurora na sinabi ng manggagamot na ako ang nanay ng mga bata ay mananatili sa kanila sa loob ng ilang buwan?
na nagsasabi sa kanila tungkol sa kanilang nakaraan at nagpapasaya sa kanila palagi. Ang kanilang utak malamang mabawi ang nakaraan? Tanong ni Tyron. Kaya, manatili kang kasama mga bata sa loob ng 4 na buwan. Kung magagawa mo silang mabawi ang kanilang alaala bago matapos ang 4 na buwan, maniniwala ako na ikaw talagang nanay ng mga bata, Tyron said. Alisa, hindi ko papayagan ng mga anak ko na tumira sa'yo. Kailangan mong pumunta dito at tumira sa akin. May isa pang hiwalay na bungalow ang mansyon doon sa baba. Maaari kang tumira doon. Anong buhay pa kaya ang mangyayari kay Alisa ngayong tila hindi umaayon ang kapalaran sa kanya? Magawa kaya niyang maibalik ang alaala ng mga bata sa loob ng 4 na buwan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.